naman po tayo nagbabalik mga paniwala, mga kanakus. Ay tuloy-tuloy na po natin ang video na to, patungkol po dito sa pangalawang mutya na ipapakita po natin. Sa ulitin po, shoutout sa lahat ng manggagamot, antingero sa buong Pilipinas, so sa labas naman po ng bansa, ano po. Ito pong ipapakita natin ay kakaiba, ano po. Dahil po yung kwento po patungkol sa kulog, bago po natin ipapakita ang mutya ng kulog natin at saka malakas na kidlat na agila po natin, para malaman po ninyo ang lihim ng isang Metatronist. Ano po, kung paano ang lihim ng Metatronist ay nagbabahagi po sa inyo. Ano po, ito po ay para malaman po ninyo ang kakaiba na bisa. Ano po, mga taguban po ang bisa na hindi dapat sabihin ng mahalaga po, ipunin po natin ang mutya. Yan po yung panangga po natin. Kahit ano pong panangga, medalyon man, ano man po yan, bao, ingatan po natin at mahalin. At saka maniwala po tayo ng buo sa panangga natin. Bago po tayo maniwala, inuulit ko, maniwala po muna tayo sa Panginoong Jesus, sa Diyos Ama na pinakapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Ano po? Ito pong kwento ng ang kwento po ng kulog ay hindi po pare-parehong kulog. Meron pong markings ang kulog na sentro na napakahirap po talagang, dito ko lamang po aminin sa inyo, napakahirap po talaga na makuha. Hindi ko po ito ikinwento dati sa video ko dahil nga po hindi pa po namin napapatunayan. Basta sinabi lamang po sa akin. Minsan po kasi noon nagkasakit po ako. Nilagnat po ako ng trangkaso dahil nga po binabaha po sa amin dito po sa Pampanga, bahayin pong lugar namin. Lalo na po kapag tagulan. Marami na pong napagitan ng kulog na malakas na ayaw magpasakop sa kidlat na mutya. Ang kwento po kasi ng kulog, ayaw po talagang magpasakop yan sa hari ng kidlat, kahit po sa digmaan ng mga hangyalan po. Dahil po kapag nagsanib yan, mapapasa ilalim ng kapangyarihan ng kidlat ang kulog. Mag-isa po yan, napakalakas po yan. Kahit dito po patungkol sa mutya. Kaya ito pong bago natin na banggitin ito po talagang papakita natin ay sa kolektor po, kinukuha na po. Kinukuha ng mga kolektor, mga matataas pa pong halaga. Mataas na mataas na mataas, kung mataas lamang po mataas. Kaya lamang po, nagpasya po kasi ako na gusto ko, dahil nga po bumalik si Kanakus ulit sa paggawa ng video. At saka marami nagtatanong, nalungkot, akala nila na wala na si Kanakus, hindi nila alam. Ako po si Bro Eyom. Yan po talagang pangalan ko ngayon, wala na po ang Bagwis Metatronist, Bro Eyom po. Search nyo po ako dyan, ako po ang profile ko po dyan. Profile picture ko, ako po yung nakasombrero na nakaupo po, nakalong sleeve na nasa hagdan. Ano po. Pero wag po kayong basa-basa magtitiwala, pwede pong ipekeyin yan. Ang dami na pong gumagamit nung Bagwis Metatronist ko. Marami nagpadala sa GCash na sabi nila ako, wala naman po akong ginagamit na GCash on time na yon. Ano po, at saka di po kayo maliligaw, nandyan po sa itaas ng video ko ang cellphone number ko. Kapag po ibang tinawagan ninyo, hindi po ako yon. Yun lamang po yun, tsaka alam nyo naman ang boss ko. Sabihin na natin ka boss ko, pero hindi po malilin lang yan, hindi po magagay number ko, cellphone number ko. Nulit ko po, ang FB account ko, Facebook account ko po, ang Bro Eyom. Ang Eyom po kasi, ang Bro Eyom, ang Eyom po ay pangalan ko po sa gamutan, sa lima tayag po, yan po ang itawag ninyo sa akin. Sa gamutan, ako po si Eyom. Dito po sa ating YouTube channel, tayo po, yan po ay ang pangalan po natin dito, ang pinasikat po natin na pangalan dito, yun din po talagang tawag sa akin nung hindi pa po ako manggagamot. Yan po, ako po si Kanakus. Ano po? Nakus Antingero Masyahin, ito po yon. Inulit ko po Bro Eyom, ang FB account ko. Lalagay ko rin po sa itaas ng video ko. Ngayon po, ito po ang kwento ng isang kulog, nakakaiba, na hindi ko po ibinunyag noon dahil nga po sinabi ng gabay na nung nilagnat po ako na makukuha ang isang kulog na malakas. Makukuha ang isang kulog na malakas. Pag-aralan mo sa lahat ng iyong mutyang kidlat na gawa sa hayop. Yan po ang totoo. Kasi ayaw ko pang mapahiya nun Kasi ayaw ko mapahiya na sinubukan ko, hindi ko nagawa.
Kasi hindi naman sa mapapaya po ako. Ayaw ko kasi sumablay. Gusto ko po lahat ng sinasabi kong detalye sa inyo ay detalyado po. Ano po? Ang totoo po niyan, alam ko na pong matagal ng alam po namin na tulad namin Metatronist ang kwento na to. Patungkol po sa mga meta na tulad namin. Talaga pong lahat, kahit si Mang Jun, si Kamaestro, ganito nangyari sa kanila. Higit pa sa akin, pagsubok doon sa kulog na mahirap makuha. Ang kulog po kasi na mayroong palatandaan na guhit, umiikot po yan. Hindi lamang po 3, natatandaan ko mga 4 na beses ako nakakita niyan. Bawat lang po tagulan doon lamang po lumalabas yan. Nakakatakot. Umiikot po yan sa lupa. Habang lumalapit ka, halos bumaligtad ka sa aura. At saka nung una nahilo ako. Hindi ko kaya nung una. Kasi ano po kahit na isa na akong meta dahil nga po pagsubok kung paano makuha to, binigyan po ako ng challenge ng gabay na ngel na kidlat ko kung paano po siya makuha. Basta sinabi niya lang sa akin na lahat ng kidlat mo nagawa sa hayop, isang hayop o animals ay gamitin mo. Bawal po kasi magsabi ng direct ang mga gabay po namin. Bawal po. Bawal din po siya magsabi, bawal din po sila magsabi sa tunay na bisa. Kaya nga po, ito yung utos sa amin ng mga gabay ng meta na ngel na kidlat na ipamahagi lamang ang kaalaman. Pero wag magbabanggit ng patungkol sa bisa dahil ito'y lihim. Kaya nga po hindi tayo nagbabanggit para wala pong mapahamak. Kasi po kapag marami po kasi nagtatanong, ano pong senyales ng ganitong mutya? Paano pong ganitong itsura ng mutya? Wala pong senyales, wala pong itsura na sinasabi. Kahit papel yan, kung gawin na mutya ang isang papel, wala po tayong magagawa kung papel po yan. Ang tanong doon, anong klaseng papel? Yun po yung tanong doon. Kaya nga po may panlin lang, meron tunay, meron hindi. Ano po? Ang kwento ng kulog, nung unang nakakita ko po yan, ang totoo po niyan, siyempre natakot ako. Paano hindi ka makatatakot? May umusok na umikot dyan, parang naghukay sa lupa. Naghukay sa lupa, parang yung parang yung rainbow na yung una kong video, yung rainbow talaga. Kapag naputol po yan, happy ninyo. Swerte kayo kapag nakuha ninyo. Pero kapag uminom yan sa malalim na tubig, sa unang video, sinabi ko na po, huwag ninyong kukunin. Lulunurin po kayo niyan. Madalas yan nakakakuha dyan sa probinsya, yung inuman ng kalabaw, yung malinaw na tubig, yung nagukay sila sa parang lupa na ganito. Doon po yan. Tapos sakluban po ninyo ng planggana. Huwag po kayong matatakot. Plangganang metal po, ang yan ninyo, yung aluminum, huwag po yung plastic. Huwag kayong matatakot. Kapag kayo natakot, wala, hindi nyo po makukuha yan. Iiwanan po niya ng bungo niya. Pag iniwanan yung bungo niya, magiging mutya na siya. Yun na nga yung mutya na bato. Ganun po, magiging bato na po siya. Sisingaw siya, para pong ganun yan. Diba? Yun po ang mutya ng rainbow. Kinuha na po sa atin yan, ng collector Kinuha na po. Nilagay po yan sa mini museum nila sa Canada. Ng isang collector po na tagusan de Monterde, talagang tunay pong antingero na bawal nga manguha doon, kahit di sila nangunguha, sa akin po sila kumukuha. Hindi po ako nagpahalaga niyan. Sila po, bilang tulong po sa mission din po natin, siya po talagang nagbigay ng halaga niyan. Naayon niya ako bilang tulong. Binayaran po yung dalawa na yan na mutya na rainbow natin ng 800k po. Yan po yung totoo na. Pero tutusin po, ayaw ko po talagang bigayan dahil biniro ko na dati siya sabi ko, kahit 5 milyon di ko bibigay. Kasi ako na lamang ang nakakatiyak ngayon na merong kambal niyan. Nasabay na ako. Ako lamang po yan. Kaya bilang pag-uusap nila, utang na loob ko rin sa kanila, nakakatulong po sila sa mission. Kapalit po nung limos na mga mutya na kinukuha po nila sa akin. Bilang pasasalamat, binahagi ko na rin po kasi mabuting tao naman. Inawaran ko muna ng isang tao na kukuha sa akin. Lahat ng mutya na tunay, kahit na isipin ninyong gamitin ninyo sa kasamaan, hindi po yan. Magmimistula lamang yan ng isang normal na bato. Tuloy na po natin. Unang kita ko sa kulog ay umikot po. Nakakatakot, tumusok, pero hindi ko po nakikita. Pero alam kong kulog. Alam ko Metatronist po ako Kaya nga po yun ng inamin ko, natakot ako dahil ngayon lang ako nakakita ng naikot na ganun, mabilis. Mutya ng gubat. Nung nakuha ko yung mutya ng gubat na mabilis, yung kinanto ko po, yung mutya ng gubat, kinuha na rin po tayo. Napakabilis po niya, umikot talagang ganon. Kaya lang nakuha ko yung technique niya.
Nagtataka ako kasi, nagtataka po kami no'n na na kumuha niyan mga kagrupo ko. Bawat galaw namin gumagalaw din siya. Nung napahinto ako, napaisip ako, huminto rin sila. Yun lamang palang technique. Kapag sumentro ako sa kanya, yung mutya ng gubat na yun na laging nga yung magpakuha, ano nga, kahawig siya ng ano, parang yung trabong ko nasa nakuha ko, parang ganun siya. Yung mutya ng gubat. Ayun. Ah, ano po siya, tumahimik. Yun pala yung technique doon. Kasi nagtataka kami nung bawat galaw namin, ang bilis niya, parang bang, ganun po siya sa lupa. Para siyang yung mga ano, yung mga maliliit na parang crab sa dagat na nalaligo kami, mabibilis, ganun po siya. Yung pala yung technique ko. Na-share ko lang po sa inyo. Nasa isang video ko na kung mutya ng gubat, alam ko na nabanggit ko na po yan, na video ko na po yan. Sa tagal po kasi na hindi po ako nakagawa ng videos, hindi ko na rin po natandaan yung ibang videos po natin. Ano po? Ito po. Ito po sinasabi ko sa inyo. Ang ating po magandang kulog, ang sentro ng malikot na kulog. Iba-iba pong kulog. Merong kulog na nakuha natin na hindi po ganito. Ito po, kumbaga, ito po yung pinaka-mother nila. Diyan po may palatandaan na yan. Ayan po. Yan po may palatandaan. Ito po, ganitong nakuha to. Kung hindi sinabi sa akin ng gabay ko na ganito ang kulog na sentro ng kulog na to, ganito siya magpakita, matatakot po ako. Nabigyan na nga ako ng ideya na malikot, umiikot, umuusok. Oo lang ako kaya ko. Nung nakita ko sa personal, hindi ako masyado nakalapit. Ngayon, natutupo nito, aminin ko na po dito sa video na to, kahit man po itong pinalabas ko na anghel na mandirigma dito, sa sensitive po kasi sila sa camera. Ito po, pinakita ko po dito, nasa Facebook account ko, binilugan ko po rito. Napakagwapong anghel ng tangos po ng ilong niya. Ito po yung gabay niya. Nagtataka ako, bakit hindi siya makuha-kuha? Sa gusto po magtangan sa kanya, unahan po kayo. Ano po? Ito po ang sinasabi ko sa inyo, ang medyo pricey lang po dito talaga. Ang kulog, ang kambal niya kidlat na agila. Ano po? Ang tutupong kwento nito, ang panubok ko nun, nung nakakita po akong ilang beses na kulog na umikot bawat tagulan, siyempre bilang meta po sa amin lang kasi nagpapakita Yun ang sabi ng gabay ko, nakakita man ng kulog, ang iba na ang tingero, ibang kulog na nakikita ng meta. Hindi po nila yan pwedeng ipagkaila sa akin. Pwede po nilang, ang iba pwedeng magkwento ng katulad ng kwento ko, pwedeng maniwala mapagkwentuhan nila, nasa inyo po kung maniniwala kayo sa kanila. Hindi ko rin po sinasabi sa inyo paniniwalaan nyo po ako, nasa inyo po yon. Pero ito po, ang tunay na kwento. Ang kulog na umikot o sumasayaw sa tulad ko lamang po Metatron sa nagpapakita. Wala na pong iba. Yan po ang sinabi ng gabay ng anghel na kidlat na gabay ng patungkol sa mutya ng isang Metatronist. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, may mga antingero po na yung sangkap nila na nakukuha sa mutya ay wala po sa sangkap ng mutya namin. Madalas nga po nakikita nyo naman kahit sa post ko wala kayong makikitang kamukha Di po kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang katulad ng mutya na meta, wala po talagang katulad. Dahil po ang sangkap ng mutya na meta, hindi nyo rin po makikita sa tunay na antingero na mga mutya nila. Para kapag nagtugma po kami, limbawa, parang pusa, aso ganito, nag-away pero may mga pusa at saka aso na magkasundo, yun po yung ibig sabihin. Kapag po nakakuha kayo ng mutya sa iba na tunay na antingero, nakakuha kayo ng mutya sa tulad pong isang Metatronist, kapag po nag-combine niya, napakaganda po. Ano po? Ngayon po, eto, nung huli na sinabi sa akin ng gabay na ang masubukan mo lahat ng mga mutyam na kidlat na gawa sa hayop, iniipon ko po yan. Ang collection ko po ng mga kidlat ko, umabot na po, dahil nga po sentro kami na, instrumento kami ng hari ng kidlat, sentro po namin ay kidlat po ng mga mutya, mas marami po ang kidlat na mutya sa aming mga Metatronics. Kesa po sa mga ganito, halimbawa mga mutya po ng bangus o ano bang po mutya na iba, mas marami po yan kasi nga po sentro namin, yun po ang linya namin. Ngayon po sinabi lamang sa akin na yan, subukan mong mutya na gawa sa hayop na kidlat. Sinubukan ko po yan, marami po akong sinubukan. Unang pagsubok ko, halos takot ako nung una akong nakita yan, umikot yung kulog na yan. Hindi ko po nakikita kasi umusok po yan ganyan kabilis, tapos umikot siya nga, habang lumalapit ka, nayayanig siyang ganun, parang mutya ng gubat. Nakita ko po yan, doon sa bakanting lote, banda po doon sa dulo namin dyan, marami pong nagtambak ng lupa dyan, binili yung lupa. Nung umulan po, doon po yan naikot. Nung kumakain ako nung biglang parang kinalembang ako ng gabay ko na parang
nagano yung tenga ko, tapos bigla ako naisip na ganun nga. Lumabas po ako noon. Dahil nga marami na ako pagsubok doon sa pinanghuli ko sa mutya ng kulog, hindi po siya nasilo. Ngayon pala ang sikreto po pala nito. Kahit sabihin ko po kasi dito yan, pwede po sabihin dahil hindi nyo po magagaya. Tulad nga po na sinasabi ko sa inyo, ang mutya ng kulog na to, na malikot, ang sentro ng kulog, ang pinaka-mother nila, sa amin lamang po Metatronis, nagpapakita na po. Kaya pwede kong sabihin sa inyo ang lihim na to. Kung may gumaya man dyan, bahala po sila sa buhay nila. Kasalanan na po nila yun. Ito po siya. Umiikot po siya ng mabilis. Tanda niya po, no? Yan po yung palatandaan niya po. Yan po yung sentro. Yan po ang mother na kulog. Ngayon po umiikot siya ng mabilis. Nalaman ko ang mutya ng kidlat na lawin lamang pala at saka agila ang pwedeng sumilo sa kanya. Kaya nga po dito sa video ko, makikita po ninyo sa picture na yan, nasa FB account ko na rin po. Ito po ang magandang kidlat na agila na makikita nyo pong mabuti sa picture sa Facebook ko. Kahit man po dito makikita nyo agila talaga siya. Yung ilong niya, yung mata niya, yung sa tuka niya, ayan po siya, napakaganda niya. Ano po? Ayan po. Tawran, wala pong ayan po yung mga ukay-ukay na yon. Kaya nga po sabi ko sa inyo, makikita nyo po yan sa picture. Ito po yung kakambal niya. Unahan na lamang po kayo dahil kung kaya nyo po, talagang ito po ay talagang pricey po. Pero kung gusto po ninyo makuha, kaya po natin, bakit naman po hindi? Ito po, kilala nyo naman sa Kanakos, napakita ko na po sa inyo, unahan na lamang po kayo na makita ang kidlat na agila natin at saka mutya ng kulog na mother natin, ang muntik ng mahulog po sa tubig. Kasi po hindi pa po tapos sa matambakan yun. Siyempre matubig po dito sa amin bumaba po rito. Papunta na siya dito sa tubig dahil nga nakaharang na siya dito. Ang pagkuha po kasi dito, ganyan po. Dapat pala sentro mo. Ang makakuha lang pala ang kidlat na lawin at saka ang kidlat na agila. Lamang ang pwedeng panilo sa kanya. Ngayon po, malakas na po siya. Siyempre, bilang isang meta, naramdam ko po kahit sa kamay ko, ang lakas po nila. Bilang isang meta, siyempre, nararamdaman po namin. Ito po talaga hindi pwedeng paghiwalayin. Silo na po siya niyan. Una na lamang po kayo kung sinong gustong kumuha po sa inyo. Ngayon, sinasabi nga po sa inyo, pricey po to, pero kung talagang gusto natin makuha, ay kunin po natin. So, nadako naman po tayo dito sa konting paliwanag po natin. Dito po tayo sa panggagamot. Kilala nyo naman po si Kanakos. Kapag nagpakita ng mutya, may ituturo rin po ng ibang bahagi na kwento para malibang po tayo. Alam naman po natin na ang panggagamot, excuse po, may namamalat po kasi tayo. Nakasanayan po kasi natin, lalo na sa ibang probinsya po, dito po sa Pampanga, iba pong kalakaran. Sa probinsya po, madalas ang tao, dahil nga po malayong ospital, bago po sila pumunta ng ospital, hindi po ba, pupunta muna sila sa albularyo, sa manggagamot na tulad namin. Kaya nga po noon, ang dami pong natitira ng kulam, hindi po alam ng isang nakulam o tutuman nakulam siya kung sino hanapin niyang manggagamot. Dahil nga po wala pa social media, ngayon po, kaya maraming napapamak nun kahit sa barang, ngayon po may social media na. Alam din po namin mga manggagamot, yung mga demonyo, nagpapalakas din sila, nagpapalakas din kami. Kung kayo, kaya ninyong tumawag sa kaliwa, manakit ng kapwa ninyo, ibang genius ninyo, kasalanan na ninyo yan. Pero kapag nahuli kayo ng mga katulad naming manggagamot, pasensya kayo. Ganun lamang yon. Ito pong kwento na to ay patungkol po sa isang panggagamot na dapat na po tayong malinawan. Katulad po sa atin, sana intindihin po natin bilang tayo po yung magpapagamot sa mga gusto pong magpagamot. Alisin po natin sana sa isip natin yung shoutout nga pala kay Kanik Banayo. Naipaliwanag na rin dati, matagal na ni Nick Banayo patungkol dito. Kaya nga sabi niya dun sa isang video niya na parang gusto kasi natin laging libre. Tama naman po siya.
Tama po si Kanik Banay, hindi naman po sa kinakampihan ko yung tulad ko manggagamot, pero tama po siya doon. Kasi po, alisin na po natin sa isipan natin na although merong nanggagamot na hindi nagpapabayad, donasyon lamang po, ginagalang po namin yun dahil yun po yung unang naging tradisyon. Katulad po sa isang probinsya, siyempre po mahirap yung mga tao, doon lang pupunta, nasa bundok-bundok, siyempre wala naman masyado pera mga tao doon, kaya kung ano lang may bigay, bigas o ano man sa isang manggagamot ay okay na po yun. Pero iba na pong panahon ngayon. Ito pong akin ay opinion lamang. Sinasabi ko lamang po sa inyo. Ang sikreto ng isang manggagamot na tulad ko, kamukha rin po sa kanila. Kumakain po kami. Kailangan po naming magpalakas. Kumain ng sapat. Nagigising po kami sa may iba-iba po kaming oras na pinagigisingan para po mag-orasyon. Para po magpalakas. Magpapalakas para saan? Hindi lamang po sa sarili namin. Kaya po kami nagpapalakas para po sa inyo. Para po kapag ginamot na po namin kayo, pulido po magamot kayo. Ano po? Dito pong binabahagi kong ito ay sana tayong manggagamot. Marami na rin na manggagamot na talagang nebayad naman talaga. At saka yun naman talaga ang tama. Kaya nga po dito, kung yung iba, pasintabi, kung hindi sangayon dito sa sinasabi ko po, ay hindi ko po kayo pinipilit. Ginagalang ko po yun. Dahil nga po kahit ako man, nakasanayan ko na yung isang panggagamot ay walang bayad. Noon, nung hindi pa ako na manggagamot, ngayon po naranasan ko. Excuse po. Kasi ganito po yun, kayo pong mga magpapagamot, hindi po ba maraming milyon na nga ang gastos eh. Kasi kapag tinira tayo ng kulang ano barang, umuwi sa sakit na physical, kapag magpapatingin ka, pneumonia, cancer, walang findings, iba-iba. Tapos halos yung iba milyon ng ginastos, tapos magpapagamot ka sa tulad namin na barang lang pala, kantuan mo na demonyo na kulam lang pala, di kaagad wala. Tapos na-experience po kasi namin, na-experience ko na may ginamot akong ganun. Tapos may kaya naman sila, kinukwento niya, hindi naman po sa inaano ko. Na binigay lang sa akin 300. Pero ang kwento nila, milyon ang ginastos nila. Bilang tayo magpatuto sa ating sarili, dapat man lang sana, ang ginawa po natin, tutusin inisip natin na sana sa kanya na lang, kay Kayanokos na lang natin, kay Bro Eyom na lang sana natin binigay yung ginastos, nakatulong pa sana tayo dahil marami siyang tinutulungan. Nung sa ospital tayo, hindi siya gumaling ang pasyente natin, pero siya napagaling niya sa isang ganyan lang pala. May gumambala lang pala sa kanya. Tapos nawala na po bigla yung kwento nila na halos milyon ng gas nila. Tapos siyempre po, hindi naman po sa pag-ano. Alisin na po sana natin yung level na ang panggagamot ay libre. Una po kasi, tulad ko, alam nyo po ba kapag nanggamot ang tunay na manggagamot? Ito po, itatak po natin sana sa isip natin. Yung magagalit po rito sa sasabihin ko, wala na po akong pakialam eh. Dahil ang sinasabi lamang po natin ay katotohanan. Kumakain po kami. Sa palagay nyo ba, kunwari, may kailangan akong orasyon sa umaga, kailangan tumayo. Paano po kung wala po tayong pangkain? Manghihina po tayo. Kung asa lamang po kami mga manggagamot sa isang donasyon. Sabihin na lamang po natin na, kunwari, ang dumating lang sa akin na pasyente 2. Tapos, ang binigay lang ng isa, 100. O sabihin na natin binigay ng isa 500 o 1,000. Hindi naman po laging may pasyente po kami. Kami po manggagamot. Hindi rin po, kapag po kami humingi ng donasyon lamang, hindi rin po natin maiwasan dyan yung magkano lang bibigyan ng iba, yung iba nga nananamantala. Porque sinabi nilang donasyon, mas minsan nga nakikita ko yung parang mauran mong walang-wala siya pang nagbibigay ng mga ganito. Medyo mataas 500, 1,000 gano'n. Tutusin po yung 5,000 sa kay makulam, tapos nabarang, tapos biglang isang click lang ng ganun, tulad po namin manggagamot, maalis kamatayin pong kapalit niyan sa inyo, nagamot namin, kapag nagpa-doktor kayo, lalo kayo lumalala. Doon po, dapat po tinitingnan natin yung level na mas mahalaga po yung buhay, kaysa po sa pera. Ang akin lamang po, bilang kami isang manggagamot, sana po tulungan nyo rin po kami.
Wag po sana natin na sabihin na lamang po natin ang isang manggagamot ay donasyon lamang ang hinihingi. Kung ano lamang po mabigay ninyo, dapat man lang po iniisip din po natin na may pamilya rin po kami. Katulad po, wala naman po akong sariling tahanan. Nag-iitira lamang po kami sa isang lupa na tinayuan pero hindi po sa amin na lupa. Sa palagay nyo po, kung mangupahan ako ng bahay, may pamilya po ako. Kahit wala pa akong pamilya, kung hindi po ako magtatrabaho, aasa lamang po ako sa panggagamot, sa donasyon. Sa palagay nyo po ba, aabot ako? Hindi po. Kahit simple lamang pong kinakain, kung mangupahan ako, magbabayad po ako ng tubig, magbabayad po ako ng kuryente, kinakain po. Hindi ko po magagawa yun, magtatrabaho na lamang po ako. Pero po hindi po pwede. Dahil nga po binigyan po kami mission na mga antingero, Metatrons, isang manggagamot para po mag-mission sa inyo. Alam na rin po ng nasa itaas yun na po yung pinakatulong nyo po sa amin. Dahil po kami, kahit bayaran nyo pa po kami, ginagamit po namin sa mabuti. Kailangan po namin magpakalakas. Kondisyon ng katawan, kung vitamins po, pagkain na sapat po sa amin, kung kami nangupahan man, binabayaran kuryente, tubig. Kung pong asa po kami sa donasyon, hindi naman po araw-araw may pasyente po kami. Yung ang isang kasama ko, minsan napubutulan pa ng tubig dahil nga po donasyon. Kaya hindi po natin masisi yung iba na nagpapabayad dahil hindi po kalabisan yun. Hindi po pananamantala yun. Dahil kami po isang doktor din, doktor sa spiritual. Nakakagamot din po kami ng pisikal. Katulad nung iba, kahit na po sa mga spiritual lamang pong paggagamot natin bilang isang spiritual healer, exorcist po tayo, sa exorcism po tayo, expert. Natural po dyan, hindi maiwasan dyan yung may mga pananakit ng katawan, yung hindi masakit po yung paa. Nagagamot din po natin, depende po yun sa itaas kung pagkakalooban po tayo na magamot po yung physical. Pero halos po sa panggagamot namin na araw-araw, ganun po, mas marami pa nga yung physical na karamdaman Pero halos po yan napapagaling po natin. Pero wag nyo po kami sisisihin kung isang physical po dinala nyo po sa amin, tapos pagalis nyo po, hindi po naibsan ng isang pasyente. Wag nyo po kami sisihin dahil nga po, ang alam nyo po sa amin ay spiritual po talaga. Hindi naman po namin na sinasabi na makulang ng isang tao. Pero kung kami pong manggagamot, kahit sinong tanong ninyo, mas madali po sa kanila kung gumambala po dahilan ng pagkakaganito ng isang pasyente, dahil madali pong tanggalin. Pero po physical, kapag po napagaling namin ng isang physical na karamdaman, kalooban na po yun ng Diyos. Sana po unawain po ninyo. Katulad po nito, kami po lahat manggagamot, hindi po kami nagtatrabaho. Ang trabaho lang po namin na ito. Bakit po? Kasi kapag po nagtrabaho po kami, mahahati na po yung ginagawa namin sa trabaho. Kailangan mo gumising ng maaga, kailangan mong maligo, kailangan mo hindi malate sa trabaho, kailangan mo kahit magtinda ka lang, kahit sarili pang business, kailangan mo magbukas ng tindahan na maaga. Yung pong ganun. Kaya nga po kami, nag-focus na lang sa panggagamot dahil gusto po namin malakas kami lagi. Alam po ng ibang manggagamot yan, ganun din po sila halos. Sabihin na lamang po natin na 3 times a week kami nang gagamot na lang. Kunwari ako, 3 times a week. Sa palagay nyo ba, kung magipagtrabaho kayo, kahit nakapatapos kayo ng pag-aaral, papayag ba yung pagtatrabahuan ninyo ng ilang araw lang kayo magtatrabaho? Hindi po. Kaya nga po ito'y pinapaliwanag ko. Alam ko pong yung mga manggagamot na may bayad na rin ay naunawaan po yung sinasabi ko. Tsaka ito po, unti-unti po natin na talagang magtulungan po sana tayo tulad ng manggagamot na isulong natin ito kasi dapat mabura na sa medyo maburay na po sana natin ang laging libre o donasyon kasi po kumakain din po kami. Paano pong pamilya namin? Kung asa kami, halimbawa may dumating na isang pasyente, sabihin na lamang po isang pasyente, ganito po yun, sabihin na lamang po isang pasyente. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kahit na ang bayad po ng isang manggagamot, sabihin na natin na pinakamataas na para sa akin, sabihin na natin nasa 10,000. Taasan na po natin. Sa palagay nyo po ba ang pera na yan at saka ang buhay ng isang tao? Ano po mas mahalaga? Hindi po ba yung buhay ng tao? Ang pera po, kahit papaano na ibabalik, pero kapag nawala na po yung buhay ng tao, hindi na po natin maibabalik. Example lamang po yan. Sana po maunawaan po natin. Ngayon, mabalik po tayo. Kunwari po may isa akong pasyente, isa lamang po dumating na pasyente. Tapos, hinilot ko, hindi naman nasapian.
binigyan ng donasyon. Tapos makikita po natin 100. Ngayon po yung 100 sa tindahan nga lang, halos pambili na lang ng merienda. Ano po? Pero kung sabihin na natin na kahit man lamang sa 500 bawat isang tao, 500 na lamang po. Ngayong panahon na to, alam din ninyo na napakababang halaga niyan. Kahit man po isang pasyenteng dumating sa akin, kahit man po doon sa 500, kahit po paano nakaraos po ako. Kung may babayaran man po tubig na kuryente, may tatabi ko man lang kahit yung 300 na pambayad may hanggang maipon. Kahit man lang yung 200 na lang pagtyagan ko kahit naman pong pagkain. Sana po maunawaan po natin to, lalo-lalo na sa mga nanonood. Kapag po kumontra, tandaan po ninyo, kapag kumontra po, iba pong komento, masasamang komento, yan po ikaliwa, yan po hindi nakakaintindi. Yan po maninira. Kaya nga po sinasabi ko, lahat ng pong taga-subaybay ko, mga nanonood, o lahat na sa amin na mga tunay na tingero o manggagamot man, huwag po kayong magbabasa ng komento, maliligaw po kayo. Makinig lamang po kayo sa sinasabi namin para hindi po kayo maligaw. Kasi madalas po dyan, yung mga nagkokomento hindi maganda dyan, yung mga kalaban po, yung mga walang alam. Pero tayo po sana, unawaan po natin, wag po kayong mambatikos, wag po kayong magsalita ng hindi maganda sa tulad naming mga manggagamot, tunay na antingero, tunay na Metatronist na tulad ko. Dahil po kami, pinapalakas po namin ng aming sarili para po makatulong po sa inyo. Kung kami po lahat ay donasyon ngayon, kaming manggagamot, tandaan po natin, kung lahat po kami donasyon, iba-ibang lugar, sa probinsya po, may mga probinsya na bago pumunta sa doktor, sa mga manggagamot, pupunta. Sa amin po dito sa Pampanga, bago po pupunta sa tulad namin, pupunta po yun sa doktor. Ang mga pupunta po sa amin yung mga naniniwala, halos nga mga ibang lugar, pero dito madalang po sa Pampanga. Tulad po ngayon, kahit isa wala. O kung wala po akong pera, hindi ako kakain. Kapag nagtrabaho ko, may pagkain po ako. Pero paano ko po kayong mapagsisilbihan bilang isang manggagamot? Mahati po. Imbis na maaga po akong gigising para magdasal, para po sa inyo. Para magpalakas. Magigising po akong maaga para po magtrabaho. O paano po yung panggagamot ko? Kaya nga po sa amin, bahala na po sabi ng team leader namin na hindi tayo talaga pwede magtrabaho. Dahil nagtrabaho na rin po yung mga kasama ko. Hindi po wala pong nangyari. Hihina pong spiritual na kalagayan po namin dahil nahahati na po. Ngayon sana intindihin ninyo, kung ayaw ninyong mawala yung mga manggagamot, ayaw ninyong mabawasan manggagamot, kung walang gagamot sa inyo, kami lahat magtrabaho na lang, wala nang gagamot, paano kayo? Hindi po sa tinatakot ko kayo, dahil yun po yung totoo. Kung pupunta kayo sa doktor, gagastos na kayo, wala pa kayong findings. Dadan pa yan sa cancer, pneumonia lahat, pero nakulam lang pala kayo, nabarang lang pala kayo. Napaglaruan lamang pala kayo ng hindi tao. O ano po ngayon? Kaya nga po pinapaliwanag natin to sa lahat ng nananawagan ako, sa lahat ng manggagamot na medyo katulad ko po, inamin ko po sa inyo. Hindi naman po kalabisan ng bawat gagamutin na kahit man lamang po 500 bawat isa na lang po. At babaan na lang po natin. Nandun na lamang po sa 300. Kaya kung 2 linggo po tayong walang pasyente. Minsan nga po 1 linggo wala po tayong pasyente. Kung po mga 2 pasyente po tayo doon po sa 500, kung 1 linggo po tayong walang pasyente, kahit man lang po kumakain po tayo. At least nakakapagpalakas pa rin po ako. Siyempre isipin ko rin po, kahit po kayo, may bayaran din po tayo sa tubig, sa kuryente, may obligasyon din po tayo sa pamilya. Sa palagay nyo po, kung kayo po ang nasa kalagayan ko po, nasa kalagayan namin manggagamot, ano pong mararamdaman ninyo? Anong pipiliin ninyo? Natural magtatrabaho na lang kayo, hindi na kayo gagamot. Pero po mas pinili namin ang gumamot dahil yun po ang kalooban ng Diyos Ama. Dahil di po namin pwedeng urungan yan. O hindi po namin pwedeng talikuran. Kaya nga po, humingi po kami sa inyo ng unawa. Sana unawain nyo rin po kami bilang manggagamot na nagpapagaling po sa inyo. Bumibili rin po kami ng mga kandila namin. Yung mga pampahid po ng mga pasyente bago umalis, nagbibigay din po tayo ng mga langis. Kung po sa donasyon, baka po pambili ng langis, wala rin po ako. Ano po?
Kaya nga po dun sa video na matagal na pong years na napanood ko kay Kanik Banayo. Shoutout sa iyo, bro, Nick Banayo. Napanood ko po talaga sa video niya na tama po sinabi niya. Kumakain din po siya. May pamilya rin po siya. Meron din po si Kanik Banayo, meron din po siyang security. Para saan po yun? Seguridad po yun dun sa mga nagpapagamot para maging safe po. Hindi po kasi natin maiwasan dyan yung biglang may magwawala, baka hindi nila matanggap kung ano nangyari sa kanila. Mag-aamok yung at least po may security po kayo. Buwis buhay pong ginagawa namin. Daig pa nga namin ng iba. Tao ng kalaban namin. Hindi pa tao kalaban namin. Ano po, ngayon naisip niyo po sana yun, nananawagan po ako sa lahat ng manggagamot na alam ko na unawaan ninyo to. Doon po sa mga donasyon lamang hinihingi ay ginagalang po namin yun. Dahil nga po kami nag-umpisa rin sa gano'n. Pero po dito sa Pampanga, tulad nga sabi ko sa inyo, depende po sa lugar. May mga lugar na hindi nauubusan ng pasyente, kahit donasyon lang dyan mabubuhay sila dahil marami silang pasyente. Dito po sa Pampanga, minsan isang linggo wala po kami pasyente. O tapos sasa po tayo sa donasyon, may darating 3, magbibigay po yan. O sabihin na natin 200 yung bawat isa. O, sa palagay nyo po sa mahal na bilhin po ngayon, kung gusto nyo pong lumakas, matulungan kayo ng isang manggagamot na tulad ko, tulungan nyo rin po kami. Unawaan din po ninyo kami. Intindihin nyo rin po ang sitwasyon namin. Dahil po, hindi po pare-pare yung sitwasyon namin. Tulad ko po, kunwari, mayaman ako. Pero may mayaman po akong isang kasama, hindi ko na lamang po mababanggit sa inyo. Pero dahil nga po yung blessings na dumating sa kanya, gusto niya pong ipalit bilang manggagamot siya. Pero tutusin hindi na po niya kailangan talagang pera dito sa panggagamot. Pero bakit po mas pinili niya maging isang manggagamot? 3 pong building yan sa Maynila. Siya po ang isa sa pinakamalaking bagsakan po ng gulay. Pero po napakasimpleng tao. Kasama po namin sa Team Jaguar. Alam ko po yung iba dyan, halos karamihan kilala si Jaguar. Yan po yung kasama namin. Kami po yung tulad din ng iba na tunay na manggagamot. Kilala rin po. Kaya sana sa mga lahat po ng gusto magpagamot, unawain nyo po kami. Huwag po tayong magsabi na sa isang manggagamot ko nalaman natin na ay nagpapabayad, dapat walang bayad. Mali po kayo ng paniniwala doon. Kasi tanggalin na po natin yung level na ang isang manggagamot ay libre. Doon lamang po kung donasyon lang, bumibili po kami ng kandila kapag po nagdadasal kami. Minsan iba-iba pong kandilang gamit namin. Laki. Bumibili rin po kami ng langis, bumibili rin po kami ng pangontra para sa mga tao. Paano po namin magagampanan? Doon lamang po kung puro po kami donasyon. Kumakain din po kami, may pamilya rin po kami, may binabayaran din po kami. Kung ganun po mangyayari, kapag po nahirapan ng lahat ng manggagamot, sa palagay nyo kaya magagamot pa yan. Kahit man lang kumita kaming 300 isang araw, magta-tricycle na lang kami o ano na lang gagawin namin. Magbungkal ng lupa dyan, magtanim para lang kumita. Hindi na po gagamot. Ano po, sana po unawain po natin dito mga kapaniwala, mga kanakusan po. Ito po hindi naman po pwersa. Ito po yung nananawagan po tayo sa lahat ng manggagamot na sana kung yung mga donasyon lamang ang hinihingi, ginagalang namin yun dahil ganun din kami dati. Pero iba-iba kasi tayo mga bro, mga sis na lugar. Depende kasi sa lugar. Katulad ng shoutout nga pala ang kasama namin dito sa mga kasama namin dito sa Pangasinan, si Bro Uno, si Bro Juanes, mga kasama po namin magagamit yan sa parte ng Pangasinan. Ano po? Ayun lamang po sa akin, hindi ko naman po kayo pinipilit na magpagamot po kayo sa tulad namin nagpapabayad. Tutusin po, hindi naman po malaki, hindi naman po sobra yung gano'n na tutusin nga po kahit na sabi ko nga sa inyo, tinaasan ko na kahit na 10,000 pang ipabayad sa inyo ng manggagamot kung tunay naman siyang manggagamot na ibsan yung sakit ninyo, tapos pabalik-balik kayo ng doktor, iba-iba ng gas ninyo, di kayo napagaling. Check up lang sa doktor, magkano na? Sabihin na lang natin na babaan natin yung check up. Nasa 500 na. Tapos ang tulad namin manggagamot, 500. Parang check up lang. Ang ibabayad po ninyo ay lilimos po ninyo sa akin.
Ano po, sana po ito'y panawagan po at saka pag-unawa, intindihin po sana ng mga magpapagamot. Sa muli po, ito po'y panawagan ko at pag-iusap po sa mga lawakan po sana natin ng pangunawa po ninyo. Unawaan din po ninyo kaming mga manggagamot na wag po tayo sana magsabi sa mga tunay na manggagamot na hindi maganda. Dahil po kaya po kami gumagamot dahil po sa inyo. Hindi lamang po sa amin. Ibig ko po sabihin, tutulungan po namin tutulungan po namin kayo, tulungan din po ninyo kami. Paano po kung puro kami donasyon? Minsan nga nakakaranas kami na walang nagbibigay, kahit donasyon. Paano po kami? Kayong lagay namin sa kalagayan namin, papayag ba kayo ng ganon? Magtatrabaho na lang tayo. Paano lahat yung mga nakukulam na barang na paglalaro na hindi kayo lahat patay? Matutuwa yung mga mangkukulam. Meron nagpapabayad dyan, nakakaranas, napapanood ko, may naranasan na rin kami, grabe, milyon ang binayad para lang sa ganon. Tapos yung bibigyan nyo lamang sa amin, kaming nakagamot sa inyo. Tapos ganun yung mangyayari. Donasyon lang bibigay ninyo. Kung kayo po nasa kalagayan namin, wag po tayong maglokohan, hindi rin po kayo papayag. Mas pipiliin po natin na magtrabaho na lang. Kaya lang namin ginagawa ito, pinagpapatuloy po namin hanggat kaya namin dahil po talagang mission po namin ito. Pinagkaloob po sa amin ito, talagang tumulong po kami. Isa po akong musikero. Pero tingnan nyo po, alam ko po bang ako isang Metatronist na hindi tinatablan ng kidlat, kaya pala ganun. Isa pala akong meta na tagapamahagi ng mutya. Yun po yung totoo nun. Ang kwento ng isang meta. Kukwento ko na rin po sa inyo sa susunod na video ko po. Paano po, maraming salamat po sa unawa. Inuulit-ulit po natin, shoutout sa lahat ng manggagamot, tingero sa buong Pilipinas at saka mga gumagawa ng mga medalyong panangga na mga magaganda tulad ni Commander Leon, shoutout sa iyo bro. Sa mga magpapagamot po at saka mga tagusubaybay po natin, naku San Tingero Masyain, maraming pong salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Sunod po, tuloy-tuloy na pong video natin magmula po ngayon. Kahit po busy sa pinangako ko na po yan. Kahit busy po, pasensya na po kayo. Kahit busy po tayo sa panggagamot ay patuloy-tuloy na rin po. Maghintay po kayo sa video ni Nakos, Santingero Masyain. Maraming po salamat. God bless all.